sapagkat alam namin sa lugar na ito, patuloy ka kikilos sa aming kalagitnaan. Basbasan mo at pagpalain, Panginoon, ang lingkod mong gagamitin. Salamat, Lord, sapagkat alam po namin, Lord, pinagtagumpay mo na kami ngayon pa man sa oras na ito. Salamat, Panginoon, marami. At ingatan mo rin, Lord, ang aming mga naiwanan na sumandali sa aming mga bahay, saan man silang dako naroon. Lord, bless them. Abutin mo sila ng kapangyarihan. Kagaya rin naman, Panginoon, nang gagawin mo sa buhay po ng bawat isang dinala mo, Lord, sa lugar na ito. God, maraming pong salamat. Purihin ka, Panginoon. To God be the glory. In Jesus' name, ang lahat po ay magsasabi ng Amen. Praise God. First Sunday, araw ng Panginoon, para bagang araw ng palengke. Alam nyo, naalala ko, sa Batangas City, pag araw po ng Huwebes, ang tawag po doon ay araw ng palengke. Huwebesan. Kung saan marami po naglalabas ang paninda, nagtitinda sa palengke, umaapaw po sa palibot-libot ng palengke at marami pong taga-barangay, iba't ibang barangay ng Batangas City, ang nagpupuntahan po sa Huwebesan. Sapagkat mura, marami kang mabibili, may sale. Naalala ko po yung mga panahon yon. Nagbabalik po sa aking alaala yung araw ng palengke. Ngayon naman po ay araw po ng pagsamba sa ating Panginoon. Sasamba tayo, mag-aaral tayo, at pagpapalain naman po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. For the last 3 Sundays, napag-aralan po natin, o 2 Sundays ago, ay napag-aralan po natin ang patungkol sa mga talinhaga ng Panginoon Yesus. Ito po yung talinhaga ng mga nawawala. Pakisabi nga sa katabi mo, nakita ka na ngayon ng Panginoon. Oho. Ang tawag ko po sa binabahagi kong yan, in Luke chapter 15, ay kung meron po tayong sa telebisyon na teleserye, pantaserye, ito naman yung tinatawag kong gospel serye. Napag-aralan po natin sa mga nakalipas na linggo ang patungkol po sa talinhaga ng nawawalang tupa. Sumunod po ay ang talinhaga ng patungkol po sa nawawalang salaping pilak. Sa mga nabanggit po na mga kwento ng Panginoon Yesus, ang tinutukoy lang po doon ay ang patungkol sa pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao, sa mga mananampalataya even, at maging sa mga nawawala at nanlalamig sa kanilang pagsunod at pananampalataya. At sa pagtatapos po ng mga talinhaga ng nawawala, ito na po ang pangatlo, panghuling serye, may gospel serye, ang talinhaga po ng alibughang anak. Kahit po ito'y patuloy po nating nababasa, may iba't ibang atake po na ginagawa ang Panginoon sa atin upang maunawaan po natin ang patungkol po sa mensaheng ito ng nawawalang anak. Talinhaga patungkol po sa alibughang anak, nag-iisang anak na tumalikod dahil dalawa po silang anak . Kaya sa araw na ito, buksan po natin ating mga Bible in Luke chapter 15. Pero nalimutan ko yata aking salamin, Sister Winnie. Yan. Hindi ko mababasa po ito. Yan. Please lang po yung aking salamin. Siguro na lang kung saan nailagay ko. May mga bagay na nakakalimutan tayo. At may mga bagay din naman na kahit hindi natin hinahanap, laging nagpapakita. Kaya sa umagang ito, pipilitin ko po mabasa po itong Luke chapter 15. Luke chapter 15, ang alibughang anak. Ano yung John chapter 3:16? Ano yun? Sapagkat ibinigay niya ang kanyang, bugtong pala. Si Jesus ay bugtong na anak, kaisa-isahan. Itong anak na ito ay alibughang anak naman po. Dalawa sila magkapatid ng kanilang ama. At dito po, makita po natin sa Luke chapter 15,
verse 11. Sinabi pa ni Jesus, ito, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At dumating po yung araw na sinabi po ng anak na bunso, Ama, thank you ha. Hindi naman akin to eh. Ay, ito pala. Nailagay ko din. Ayan na nga ba? Pakibalik sa kay Lola Winnie. As I say, may isang lalaki na may 2 anak. 2 lalaki, 2 siblings. Yung bunsong anak, isang araw ay lumapit sa kanyang ama. At sabi niya, Ama, kukunin ko na po ang para sa aking mamanahin. Ibinigay ng ama yung hinihingi ng anak para sa kanyang mamanahin, at ang anak na ito ay nagpunta sa malayong lupain na hindi siya makikita ng kanyang kapatid at kanyang ama. At doon sa malayong lupain na yon, ang kanyang minanang kayamanan ay kanyang nilustay sa pagpapasarap sa buhay, pagkain ng masasarap, kasayahang walang humpay, pagbili ng mga bagay na luxurious, makapagbibigay sa kanyang kasiyahan. Ngunit dumating po ang punto, nagkaroon sa lupaing iyon ng matinding taghirap, taggutom. Kaya siyempre, ang anak na bunsong ito, dahil sa kanya pong walang humpay na paggasta sa pagpapasarap sa kanyang buhay, naubos din ang kanyang kayamanan. At para po siya mabuhay, namasukan po siya bilang katulong sa isa sa mga mamayang, sa isang taong may kaya sa lugar na yon. At siya po ay inutusan pumunta doon sa negosyo ng lalaking ito na babuyan. At doon, nag-alaga siya, nagpapakain siya, nililinis niya ang babuyan na yon. At dahil po, kulang na kulang sa kanyang sarili ang pagkaing nakatoka, nakabigay sa kanya, ginusto niya na ang pagkaing mga kamote o bungang kahoy ay kainin niya rin as saluhan yung mga baboy na kanyang alaga. At sa kanyang paghihirap na nararanasan sa kanyang buhay, wala siyang kasama, kundi mga baboy na kanyang alaga, na pag-isip-isip niya. At nasabi niya sa kanyang sarili, mabuti pa sa aming bahay, sagana sa lahat ng bagay. Sa amin ay maraming katulong. Kami ay pinaglilingkuran. Ngunit dito sa aking kinalalagyan, halos mamatay na ako ng gutom. At nasabi niya sa kanyang sarili, mabuti pa kaya bumalik ako sa aming bahay. Uuwi ako at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Ituring na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alipin. Dahil hindi ako karapat-dapat na maging anak ninyo. Yan po ang takbo ng kasaysayan. At bago sila nagkatagpo, malayo pa lang yung anak na yon. Sa pagbabalik ng anak na yon, natanawan na agad ng ama ang kanyang anak na nagbabalik. Patakbo niyang sinalubong ang kanyang anak. Parang nawala yung kanyang rayuma. Pag talaga excited, hindi mo nararamdaman na meron ka palang
sakit sa katawan, dahil po sa kanyang pagiging excited, pananabik, na mayakap, at makapiling muli ang kanyang anak, tumakbo po siya. At sabi ng anak, Ama, hindi po ako karapat-dapat na maging anak ninyo. Nagkasala ako sa inyo at sa Diyos, lalo na, hindi po ako karapat-dapat na maging anak ninyo. Ituring nyo na lamang akong alipin ninyo. Ang ginawa po ng ama, niyaka po siya. Iniuwi sa bahay nila at sinabi sa kanyang mga utusan, mga lingkod, madali kayo! Suotan siya ng pinakamagarang damit. Suotan ng singsing. Lagyan ng panyapak ang kanyang mga paa. At patayin, iluto ang pinatabang guya upang ating pagsalusaluhan, sapagkat ang aking anak na ito ay namatay at muling nabuhay, nawala, ngunit natagpuan. Pakisabi sa katabi mo, salamat sa Diyos at narito ka na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At natagpuan ko na ang aking salamin na nailagay ko pala roon. Kaya minsan, kuminsan, yung kasama natin, malapit nga pero malayo ang kalooban. Kaya dapat po, habang kasama mo pa ang minamahal mo sa buhay, padama mo na, sinasabi mo na yung care, your love, pag-ibig mo sa kanila, yung kahalagaan po nila sa bakit isang araw, baka mawala yan na yan, at hindi po nasabi ang dapat mong sabihin. Kaya palakpan po natin ang Lord minsan pa. Ayan. Now, ang mga talinhagang nabanggit po natin tungkol sa nawawalang tupa, nawawalang salaping pilak, at ngayon ay patungkol po sa nawawalang anak na ito, alibugang anak na ito, ay nagsasad po ng patungkol po sa pagmamahal ni Kristo para sa mga makasalanan, sa mga tumalikod po sa Kanya. Kaya po, binigyan ko po ng title ang ating pong pagpagbulay-bulayan, The Fatherhood of God. The Fatherhood of God. Ang pagkaama ng Diyos na naglalarawan po dun sa ating binasa patungkol po sa kasaysayan ng alibughang anak sa kanyang ama. The fatherhood of God, that is to know the fatherhood of God as we see it in the parable of the prodigal son. Hanapin po natin, tuklasin po natin ang pagiging ama, ang pagkaama po ng Diyos na sumasalangit doon sa kasaysayan ng alibughang anak na ito. Kaya po, stay kung saan po kayo naroon, kinaupuan, at atin pong pagbulayan ang alibughang anak na ito sa kanyang relasyon sa kanyang ama na kanya pong iniwanan. The fatherhood of God. How do we come to know the fatherhood of God according to the parable of Jesus about the lost son? Paano po natin makikita ang pagkaama ng Diyos ayon po sa talinhagang ito na ating pagbubulay-bulayan? The fatherhood of God, ang pagkaama ng Diyos sa atin. Now, number 1, God is fair to His people. Ang pagkaama ng Diyos ay yung kanyang pagiging pantay-pantay. Pare-pareho ang kanyang pagtingin sa lahat ng tao. Wala siyang pinapanigan. Pareho ang kanyang pakikitungo. Wala po siyang kinikilingan. Dito, sa istorya, may dalawa po siyang anak. Yung panganay niyang anak, na hindi hinihingi ang kanyang pinakamana, kasama niya lang. Pero ang kanyang anak na ito, na gustong humiwalay sa kanilang pamilya, ipinagkaloob sa kanya ang kanyang hinihingi. Kaya makita po natin dito, kapag tayo po ay humingi sa Diyos,
makabubuti man ito sa atin, o ito man po'y pagtuturo sa atin upang tayo po'y matuto sa buhay na ito, Kanya pong ipinapahintulot yun, Kanya pong ibibigay yun upang tayo po'y matuto sa ating mga buhay. Sa pangyayari pong ito, ibinigay na ng Ama ang Kanyang mana. Siguro naman, alam po ng Amang ito kung ano ang mangyayari sa anak na ito, kalaunan. Pero ibinigay niya pa rin po. Sapagkat tayo pong mga magulang, sabi nga, pagdaanan po natin ang mga buhay, mga pangyayari sa buhay-buhay, no? Sa lupang ito. Pero ang ating mga anak, sila po'y magsisikap pa rin lang upang tumuklas kung ano ang buhay, kung paano mabuhay. Kaya po, may paghihiwalay na nangyayari. Minsan ang anak ay gusto nang magkaroon ng kasarinlan or kalayaan. Kahit ayaw po natin, papahintulutan na rin natin siya sapagkat, sabi nga po, may kanya-kanya tayong buhay upang harapin po ito. God is fair to His people. Verse 12. Ano sabi po ng verse 12? Ang sabi po ng verse 12 ay ito. Sa Luke chapter 15. Luke. Pasensya na ho kayo, didilaan ko ng aking ano na kasi, yan. Para nagbabasa ng dyaryo. Sabi po dito sa verse 12, sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may dalawang anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at ibinahagi sa kanila ng Ama ang kanyang ari-arian. Binahagi. Ito ay para sa bunso, ito ay para sa panganay. Pero yung panganay na natili sa bahay ng kanyang ama para pangalagaan ang kanyang amang matanda na. Pero dahil nagkaroon ng kayamanan itong bunso, sige, umalis po siya ng bahay dahil yun naman po ang gusto niya. Siya yung unang humiling para mananasan niya po ang kakaibang buhay, hindi tulad ng buhay na kanyang naranasan sa kanyang paglaki sa piling ng kanyang ama. God is fair to His people. 1 Peter chapter 1 verse 17, unang Pedro. Walang itinatangi ang Diyos. Walang itinatangi ang Diyos. Pinahalaga niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Huwag kakalimutan ng ating mga magulang, mag-asawa man tayo, mag-ima man ang estado ng ating buhay, no? Umunlad man ang buhay natin bilang mga anak, huwag pa rin po natin kalilibutang pangalagaan, pagkalooban ng kanyang pangailangan ang ating mga magulang sapagkat tayo sa Diyos, na kanya pong pinagpapala, ay nagnanais na lagi pong nagpapasalamat po sa ating Panginoon. Kaya po katangian ng Diyos na siya po'y pantay-pantay ang pagtingin sa lahat po ng tao. Makasalanan ka man o ikaw man ay mananampalataya, siya ay walang itinatangi. At ang sabi nga ho, gusto niyang ang lahat ay maligtas. Lahat ay pagpalain niya sapagkat sabi nga po ng Romans chapter 6 verse 12, siya ang nagpapala sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya. Lahat ng tumatawag. Kahit makasalanan, Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Walang itinatangi po ang Diyos kahit makasalanan na nangangailangan. Tayo pa kayang nakakilala sa Kanya. Ang hindi po tulungan, damayan ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Romans chapter 6 verse 12. Umpisan ko sa verse 11. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Hindi mabibigo. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng Kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sabi ko nga po, lahat ng tao na tumatawag sa Kanya ng totohanan, humihingi ng tulong, kahit hindi born again, tutulungan Niya. Ikaw pa kaya na ipinanganak, muling ipinanganak, na born again, ang hindi po
pakikinggan ng ating Panginoon? Verse 13, sapagkat sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kung ikaw ay inaatake ni Satanas, ang Panginoon, ang iyong kastilyo na tatakbuhan. For the Lord is my tower. Ano pa? And He gives me the power to tear down the works of the enemy. At the difficult hour, He will crush. Dudurugin niyang kaway. When you shout, when you cry out, help me, Lord! Agad-agad, may mga anghel siya. Mananandang ang anghel niya upang ikaw ay ipagtanggol kapag humingi ka ng tulong sa Kanya. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya ang pagpapala, God's blessings are for all. Sapagkat ikaw ay dumating, hindi maaring wala kang Sharon. Alam Sharon? Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Sabi ni Menudo, balutin mo na ako. Sabi ni Adobo, balutin mo na ako. Kaya naman, tuwang-tuwa yung mga Amerikanong foreigner, mga APAM. Kapag nakapag-asawa sila mga Pilipina, kumain na sandaan. May dala pang plastic. Oh. Tuwang-tuwa naman siyempre yung host, yung naghanda. Sapagkat, baka mapanis nga naman, ilalagay sa rep. Di ba? Titigas lang mga pagkain. Ano? Kaya ho, hindi lang ikaw pagpapalain sa mga oras na ito, kundi dala-dala mo ang kagalakang yan. Kalakasang yan para i-share sa iyong pamilya. Amen? Baka sabi sa katabi mo, mag-share ka naman ng blessing. Oo, umaapaw na kasi eh. Ang dami mo ng sasakyan, bili ka na bili ng sasakyan, bigay mo naman sa katabi mo. Oo. Huwag mo nang intaying hihingin, ibigay mo na. Share your blessing because God is the source of blessings for all. Para sabi nga, sana all. Sana lahat pinagpapala. Sana lahat ay nag-share ng kanyang blessing. Kaya naman ho, kung ikaw o may kakilala ka po, announcement, na po pwede pong pagkatiwalaan, nangangailangan ng trabaho, gusto pong maglingkod sa Panginoon, we are hiring wanted caretaker for the church. Magbabantay sa church na ito. Pag may nakitang kaunting dumi, kaunting linis, maglinis sa silya. Ano? Caretaker po ang tawag doon, tagapagbantay. Yung kapakanan ng ministry o ng building na ito. Kailangan po natin ng caretaker. Dahil yung ating caretaker na nandyan po, para magre-retire na rin yata. Kailangan po ng caretaker. Binata, o kahit may asawa, o kahit may isang anak. Ang benepisyo po, titira sa apartment. Sabihin ko na. No? Titira sa apartment. Dalawa pong apartment natin dyan eh. Yung isa para sa lutuan, sa mga fellowship, pero may isa po para sa caretaker. Patira. Pangalawa, pabigas. Pangatlo, paglinggo, pakain. Pakisabi ng saktabi mo, baka ikaw nang hinahanap. Yung mga ngalaga sa church, magbabantay. Oo. Kasi dito sa church, laging may handaan. Pag prayer meeting, may handaan. Night of power, may handaan. May meeting sa linggo, handaan. Kaya, kung hindi ka nagda-diet, you are
free. Oo. Ayan ho, kung kayo po ay nangangailangan ng trabaho, o kaya naman po ay kaunting tulong, may bibigay po ninyo, hindi, saka may isa pa, may love gift po. May love gift. Oo. Kaya kung may makilala po kayo na pagod na sa kakapiko, sa karsada, sa init na yan, dito ho, naka-aircon na siya. Lagi pang may pagkain. Pag may gawain po sa church. Ano? Kaya kung kayo po interesado, may makakilala po kayo sa mga farm, na gusto na mag-iba ng trabaho, sa mga piggery, sa mga manukan, sa mga nagtatanim, sa mga trabahador na nabibigatan na, kahit po babae pwede po. Dahil may mga kalalakihan naman po tayo dyan, pag linggo magigawain, tumutulong po. Kaya kung kayo ng aming hinahanap, pakita po kayo sa akin o kay Sister Winnie o sino po sa gatekeepers na naroon para po kayo ay may rehistro na sa aklat ng buhay sa langit. Kasi pag nasa church ka ho, ay lagi ka malapit sa Diyos, lagi may gawain. Kaya please lang po, kung kayo na po yun, babae o lalaki, may asawa o wala, o may anak na isa, at gusto namang maiba ang kanyang gustong gawin araw-araw, paglilingkod din po kasi ito, ministry din po ito, kaya wanted, caretaker, mga ngalaga, at tutulong po para sa ministry ito ng ating Panginoon. Kung ikaw na o may kakilala po kayo, sabihin nyo lang po sa kanila at sila po atin pong i-entertainin or i-interviewin. Okay po ba? Palakpakan po natin ng Lord. Nasa na po tayo? God's blessings are for all. Psalm 24 verse 1, ang buong daigdig, lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh, ating Panginoon. Ang yaman ng ating Diyos, ang yaman ng ating Ama. Walang dahilan para hindi ka mangailangan o maghirap. Pwede kang humingi sa Kanya dahil anak ka. Ang mundo'y natayo at yaong sandigan ay sa ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sa itaas, sa lupa, sa kaparangan, kapatagan, kaburulan, kabundukan, ang may-ari ay ang ating Panginoon. Kaya kapag may anak doon ng Diyos, kung ikaw isang magsasaka, may nangyari po niyan sa bandang Lemery. Born again siya. Caretaker siya ng kanyang inaalagang isdaan na may mga bakod-bakod. Siyempre may concern po siya doon sa kanyang palaisdaan. Parating ang bagyo. Malakas at maaaring sumira ito ng mga palaisdaan, ng mga kulungan ng mga isda ng talakitok ba yan? O yung maitim na isda. Talapia. Yan. Ang sabi nung born again na yun, na nangangalaga sa palaisda ng kanyang amo, Panginoon, ito pong aming palaisdang ito ay yung pong iligtas na hindi ito maapektuhan. Dumating yung bagyo. Ang lahat ng kapitbahay na mapalaisdaan ay nangasira, pero kanyang ipinag-pray dahil doon siya kumukuha ng kabuhayan, ay naingatan ng ating Panginoon sapagkat ang may-ari ay si Yahweh. Kahit ang kanyang amo hindi born again, siya ay born again, na kumikita ng hanap-buhay doon sa kanyang inaalagaan, damay na rin po. Damay na rin po sa kabutihan ng Panginoon yung kanyang amo na wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya nga ho, ano man ang ating pangangailangan? Pagkain, tubig, pag-iingat ng Panginoon. Ay lagi pong kanyang ipinaparanas po sa atin bilang kanyang bayan. Your food that you need, the food that you need, the water, and even your protection na hihingin mo sa Panginoon, ay kanya pong ipinagkakalob. Kaya po ang aking mga anak, dahil malayo na po sila sa aming mag-asawa,
No? Pag-aalis kami ng bahay araw-araw, Panginoon, ingatan mo po ang aming bahay, pati ang mga aso, wag silang mag-away-away at manili ng mga gamit. Panginoon, ang aming mga anak na nasa Batangas City, Lipa City, Metro Manila, Panginoon, ingatan mo po sila. Kaya bago umalis po yung aming panganay, nagdadrive po sa akin, na-discharge na po yung battery sabi ng prayer. At least, andun yung ating assurance, no? Tayo ay naniniwala na pinakinggan ng Panginoon ang ating mga dalangin sapagkat pagkain, inumin, proteksyon na kailangan po natin, even mga mahal po natin sa buhay, ay Kanya pong ipinoprovide. Kaya ang sabi po ng Deuteronomy chapter 8 verse 5, siya ang pumatnubay sa inyo, sabi po ni Moises, siya ang pumatnubay sa inyo, sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang from Egypt, from the country of Egypt, kung saan po sila inalipusta at hinahamak at pinapahirapan, doon sa lugar na nakakatakot na ilang, doon sila nagpunta, na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan, nang wala kayong mainom. Ipinapailala po ni Moises ang pangyayari, no? Sa bayang pinili ng Diyos, mula po sa Ehipto, naglakbay po sila bago makarating ng lupang pangako. Ito muna ang kanilang naranasan sa ilang in the wilderness. Puno ng ahas at alakdan, nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Walang imposible po sa Diyos. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, pandesal sa atin. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing hindi nasisira, hindi ninyong kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin. Doon sa ilang, mainit, walang makakain dahil walang mga pananim, malamig paggabi, ipinaranas yun ng Diyos sa kanila para po sila matuto, sumunod ng buo sa Diyos na kanilang tagapagligtas, at mula sa ilang na yon, for 40 years, natuto na po sila para sila makarating po ng lupang pangako. Alam na po nila kung paano po mamuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Nang wala kayong makain, mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato ng pagkain na mana. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo subukin at turuang magpakumbaba. No? Di ba pag gutom ka, matapang ka pa pag gutom ka? Di ba? Ikaw ning pingin naman po, pangkain lang. Di ba? Nagpapakumbaba ka, pero kung ikaw'y matapang pa, wala ba kayo pagkain dyan? Gutom na ako. Bigyan ka kaya noon? Kaya di ba kapag tayo po'y nangangailangan, napapaluhod na lang tayo sa harapan ng ating Panginoon. Walang pagmamalaki, sapagkat tayo ang nangangailangan, tayo ang nagpapakumbaba. Dapat naman po yun. Sapagkat kasiya siya po na magbigay, kasiya siya sa kanyang puso na ibigay sa taong mapagpakumbaba ang kanyang kailangan. Pero kapag matapang pa, bakit 100 piso lang? 1,000 po ang hinihingi ko. Hinihiram ko sa inyo. Bakit 100 lang po ito? May utang po kayo sa akin. Ba nagkautang pa yung hinihingan? At bumalik pa, yung pong 900, may utang po sa akin, yung pong 900, 100 lang po binigay nyo sa akin. Aba, nagkautang. Ganun ba yun? Mautak din. Pero sabi nga doon, ng Panginoon, maging maamo kayo katulad ng, ibon yun, ng kalapati. Maging mabait, maging maamo kayo katulad ng kalapati, at maging matalino naman kagaya ng serpiente or ahas. At ang katalinuhan po, kaalaman, karunungan, para makilala yung isang tao kung sila po ay scammer o hindi, ay pinagpipray muna, Lord, totoo ba yun? Lord, magbibigay ba ako ng pera para kumita agad ng malaki? Kaya wag po tayong padadaya sa kaaway. Kaya sabi nga po dito, Deuteronomy 8:15 pa rin, 16,
Matutong magpakumbaba ang lahat ng ito'y sa ikabubuti rin ninyo. Verse 17, kaya huwag ninyong isa sa loob ng kayamanan ninyo ay bunga ng sariling sikap at kakayahan. Huwag magmamalaki dahil ako'y nagtrabaho. Naalala ko tuloy, napanood ko ho, sabi ng isang naging best actress, siya Oscar Award. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa sarili ko. Bakit kay Jesus? Wala naman siyang ginawa sa akin. Magaling ako umarte, kaya nagpapasalamat ako sa aking sarili. Alam mo nangyari, bigla siyang natumba. Dahil nagmalaki siya, ng karangalang yon ay sa kanyang sarili lamang at walang kinalaman ang Diyos sa kanyang buhay. Ay sabi nga po dito, turuang magpakumbaba ang lahat ng ito sa ikabubuti rin nyo, kaya huwag ninyong isa sa loob ng kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayahan. Kaya ka pinagpapala, brother, sister. Hindi lang para iparanas sa iyo ang masarap na buhay, ang maginhawang pamumuhay, kundi maging daluyan ka ng pagpapala sa kapwa mong nangangailangan, sa ministry, sa simbahan, sa cornerstone. Pakitanong mo sa katabi mo, nagbigay ka na ba sa cornerstone? Yan. Baka nakakalimutan po natin, isang taon po ang ating pangakong magbabahagi po ng pagpapatayo ng ating simbahang pinakamalaki dyan sa may Balintawak area. Kaya, alalahanin ninyong siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo. Pakisabi nga po, praise the Lord! I am blessed! Siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo. At ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kilala ng Panginoon ang pinagmulan mo, ang nangyari sa iyong buhay mga naunang panahon ng kasalatan at ngayon ay kaginhawaan. Ng sakit karamdaman na ngayon ay may kagalingan na binigay ang Panginoon. Huwag ninyong isa sa loob ng kayamanan niyo, bunga ng sariling lakas at kakayahan. Alalahanin niyong siya ang nagbibigay sa inyong lakas upang managana kayo at ito'y bilang pagtupad niya sa inyong, ng kanyang pangako sa inyong mga ninuno at kapag siya'y tinalikdan ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, ngayon pa'y sinasabi kong malilipol kayo bilang araw. May hangganan po. No. May hangganan kung hanggang kailan magtitimpi ang Diyos, pipigilan niya, no, ang parusang dapat igawad na po sa atin. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Katulad po ng anak na ito, binigyan siya ng pagkakataon para mag-isip-isip, buti pa sa bahay ng aking ama, sagana sa lahat ng pagkain, maraming katulong, pero ako dito, halos mamatay ng gutom. At ngayon pa'y sinasabi kong matutulad kayo bilang, kasi naging, sumama na si Diyos at itong anak na ito No? Asinamba niya na yung kanyang sikmura. Karangalang, siya'y mayaman na. No? Sumamba na rin siya si Diyos sa kanyang kakayahan na mamumuhay ng kanyang sarili lamang. Kaya nga po sabi po dito, siya ang nagkakalob sa atin. Kaya nga, nagturo ang Panginoon Jesus in Matthew chapter 5 verse 45, bibilisan ko na po, ng araw ay kanyang pinasisikat sa mga masama at mabubuti. Nagpapadala po siya ng ulan sa mga matutuwid at sa mga hindi matutuwid. Kaya pantay ang tingin ng Panginoon sa lahat ng tao na ikaw na mayaman ngayon, sagana, minamatang mahirap, darating ang time ng mahirap na ito naman ang papalit sa kalagayan mo at ikaw naman ang manghihingi po sa Kanya. Parang gulong lang po ng palad. Minsay nasa itaas, ngayon naman ay nasa ibaba. Dahil nooy basang-basa ka sa ulan. Walang magbigay ng damit. Darating araw, ikaw naman
ang nasa bubong ng sariling bahay at ang umaalipusta sa iyo, ang aawit ng basang-basa sa saulan. Oo. Kaya pinapasikat ng Panginoon ang araw, ang ulan, pinaparanas sa tao sapagkat pantay po siyang sa kanyang pagtingin. Naalala niyo po, nagpaano po siya? Ang Panginoon Jesus ay katangayan ito ng Panginoon eh. Sa limang tinapay at 2 isda, pinarami niya yung sa lahat po ng tao. Sa 4,000 people, and even sa 2 pagkakataon po eh, sa 4,000 tao at sa 5,000 tao, nagparami po siya ng maraming tinapay mula sa 5 isda at 2 isda. 2 tinapay at 2 isda. Lahat ay nakakain. At sapagkat lahat ay nakakain, may natira pa po. Ibig sabihin po, pang Sharon. Kaya sagana talaga ang Panginoon. Busog ka na. Meron ka pang bit-bit para sa mga mahal mo sa buhay. Amen ho ba? Ang Diyos ay walang itinatangi. Kung pinagpapala ka, pagpapala hindi mo mamusaboy sapagkat ikaw ay nananalangin para po sa kanila. Yan po ang number 1 katangian ng ating Panginoon Jesus. Kaya naman po, ano po ba ang nais gawin ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay? James chapter 3 verse 17. Sabi po dyan, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. Verse 17, ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay, siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi. Kung gusto mong maayos ang buhay mo, tahimik, huwag kang magtangi. Sapagkat ang iba'y kakalawan po sa iyo, kung lahat ay pantay at pantay, tingin mo sa kapwa mo, binibigyan mo ang lahat, sabi nga doon, hindi nagtatangi at hindi po nagkukunwari. Verse 18, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Kaya, ang pagiging makatarungan, pantay ang pagtingin sa tao, hindi namimili, siya ay naghasik po ng kapayapaan sa kanyang kapwa. Amen po ba? Palakpan po natin ang Lord. Number 2, kaya makita po natin sa taninhaga ng nawawalang anak na ito, ay ang pagiging walang itinatangi ang ating Panginoon. Number 2, God is filled with compassion. Verse 20, ang ating Panginoong Diyos, ayon sa taninhaga ng ating Panginoon Jesus, ay punong-puno po ng kahabagan. Verse 20, ang sabi po ng verse 20 ay ito, at tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Matapos siyang nagplano na babalik ako sa aking ama. At tumindig po siya, ang anak na itong bunso, at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kahit patakbo siyang sinalubong niya, niyakap at hinagkan. Matapos na ginawa ito ng anak, nagpakumbaba po siya. Hindi siya literally na humingi ng, I'm sorry, Father. Patawarin mo ako aking ama, kundi kinilala niya. Kundi bagos kinilala niya ang kanyang katigasan ng ulo, pagsuway sa magulang, niyakap na agad ng ama ang kanyang anak na ito. Kaya makita po natin dito, ng ating Diyos Amang sumasalangit ay punong-puno ng kahabagan sa lahat ng tao, sa mga makasalanan, sa mga nagpapakumbaba. Sabi nga po dito, compassion means suffering with another. Suffering means, compassion means suffering with another. Nagdurusa ka, nararamdaman ko yun, kaya gusto kitang tulungan. Gusto kitang damayan, yun ang compassion. Para bagang ang suot na sapatos mo'y parang suot ko na rin. Kaya kung tayo po'y naghihirap, ang kalooban natin, nagdurusa, nadarama po yan ng ating Panginoon Jesus sapagkat siya ay punong-puno po ng kahabagan sa lahat ng tao. Pakisabi nga sa katabi mo, naaawa sa iyo ang Panginoon. Kaya, makita po natin dito na ipinahayag ng Panginoong Diyos
ang kanyang pagiging mahabagin dito sa kwento po ng ating Panginoon Hesus. At ito po ipinakita ng ating Panginoon Hesus doon sa mga karamihang maghapon ng sumusunod, nakikinig po sa kanyang mga turo. Saan man sila dumoon? Kabundukan, doon po sa karagatan, sa may dalampasigan, at dumating po ang time na ang mga tao po ay nagugutom na rin. Dahil maghapon magdamag po silang kasama ng ating Panginoon Hesus. At sabi ng mga alagad, Panginoon, gabi na po, kung pauwi natin sila, baka sila mahilo sa daan, pauwi. Ano bang meron kayo? Sabi ng Panginoon Hesus. Ito po, ilan lang pong ganito, pagkain ganito. Kaya sabi doon, kunin nyo, pinag-pray ng Panginoon, ipinamahagi sapagkat ang Panginoon Hesus, kapag siya'y nahabag, gumagawa po siya ng paraan, no? Ng paraan upang yung kahabagang yon, no? Ay maibsan. No? Dahil gutom na gutom ka, bibigyan ka ng tinapay. Dahil nararamdaman ng Panginoon kung papaano magutom, mauhaw. Ano? Kaya nga siya nagkataong tao para madama po natin at malaman po natin na ganun ang Panginoon para po sa lahat po ng tao. Kaya po, ang nais po dito na gawin ng Panginoon sa atin mga buhay, ito pong Sicarea chapter 7 verse 9, Sicarea 7 verse 9 or verse 8. Umpisahan ko sa verse 8. Sicarea chapter 7 verse 8, sinabi ni Yahweh kay Zacarias, sabihin mo sa kanila, sabi ni propeta, sabi ng Diyos kay propeta Zacarias, sabihin mo sa kanila, pairalin niyong katarungan at maging mahabagin kayo sa isa't isa. Kasi baka maranasan natin kung paano pong mga ilangan, magdusa, maghirap. Kaya kinakailangan pong mahabagin tayo sa isa't isa, sapagkat yon ang katangian ng Diyos. Ito ang katangian ng ating Panginoon Hesus, nahabag siya sa karamihan, sa lahat po ng tao. Kaya iniutos po sa atin, maging mahabagin din po tayo sa isa't isa. Colossians chapter 3 verse 12, kayo hinilang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya dapat din kayong maging mahabagin, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Verse 13, magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Ang hirap po sa kalooban natin kung alam natin na hindi tayo pinapatawad. Ginawa na natin ang lahat kung hindi pa tayo pinapatawad. Pero ang Diyos ay hindi po ganun. Kapag humingi ka ng kapatawaran sa Kanya, patatawarin ka as long as nagbabago ka ng iyong buhay. As long as you change and transform your life by the power of the Holy Spirit. Kaya in Luke chapter 10, verse 33, makita po natin dito, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparoon doon. Ito'y may isang lalaking maglalakbay, negosyante po siya, at siya po ay dinambong ng mga tulisan. Binugbog ang kanyang ari-arian, binugbog pa siya, at siya po ay iniwalang halos nag-aagaw buhay. No? May naparaan doong Pariseo, tiniklang siya. Mayroon naman isang Samaritano, nagpunta doon, nahabag po siya, tinulungan, tinalian ang kanyang sugat, nilapatan ng lunas at dinala po sa isang bahay panuluyan at sinabi, dito muna po yan, babayaran ko po kanyang kung anumang kailangan po niya. Yon ang mabuting kapitbahay, mahabagin. Hindi lang basta naawa, kawawa naman siya at umalis na. Pero ang Samaritanong yon, naawa siya at gumawa po siya ng paraan para po guminhawa ang pakiramdam ng tao pong yon. Pakisabihin sa katabi mo, huwag ka lang maawa. Tumulong ka din. Baka pagpunta po natin doon sa Cornerstone, sa malaking church natin, ay ang ganda-ganda naman, ang sarap-sarap dito, naka-aircon pa. Nagkaroon ka ba ng ambag? Nakituwa ka lang. Pakisabi sa katabi mo, mahabag ka sa nangangailangan. Dahil kapag ikaw naman nangangailangan at walang nahabag, maramdaman mo, tinulungan ka ng Panginoon, walang tumutulong sa'yo dapat. Dahil sa noong ikaw ay dapat mahabag at tumulong, hindi mo ginawa. Oho. Kaya, tinitinan ko itong batang ito, akala ko yung aking pamangkin. Hindi naman, no? Hindi naman. Mukha lang. Saan na tayo? Kaya,
Yan ho. Ang tinuturo po sa atin ng Panginoon, Luke chapter 6 verse 35 and 36, sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpaumanhinan kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasan. Kasi ang Diyos na nagkatawang tao ay mahabagin. Tinuro sa atin, tumulong, magpatawaran, damay ng kapwa, at sa gayon, kapag ito'y ipamuhay din po natin, masabi nating tayo'y anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging sa mahabagin, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Sa tumatanaw ng utang na loob dahil sa kabutihang nagawa sa kanya, at maging doon sa hindi tumatanaw mabuti ng utang na loob, mabuti pa rin po ang Diyos. Kaya makita po natin na walang itinatangi ang Panginoon at siya ay mahabagin sa lahat ng tao. Kaya palakpan po natin ang ating Panginoon. Amen? Kahuli-hulihan, no? Ano ang katangian ng Diyos Ama? Ayon po sa talinhaga ng ating Panginoon Jesus, siya ay walang itinatangi. Number 2, siya ay punong-puno ng kahabagan. And number 3 po, ang Diyos ay nagpapatawad. Verse 22, ang sabi po sa verse 22, ay ito, ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga alila, ito'y pagpapakita na kalimutan ang lahat, kaya hindi sinasabi ng amang ito sa alibugang anak niya na nagbabalik. Kahit hindi niya sabihin na pinapatawad na kita. Ang amang ito hindi niya na sinisi. Ikaw kasi hihingi-hingi mo yung minanay. Kaya ngayon nagaganyan ka. Walang paninisi. Matapos sabihin ng anak na yun, hindi na po ninyo ako dapat maging anak, maging alipin na lang po ninyo ako. Pero sinabi ng ama, handaan siya. Suotan siya ng magandang damit. Yun ay pagsasabi na rin, expressing his love and forgiveness for his child na ito na nanumbalik. Ang ibig sabihin po ng forgiveness, to pardon or excuse. O excuse ka na. Ang Tagalog ng excuse? May I go out? Excuse, sige, okay ka na, wala na. Ano sa Tagalog ng excuse? Pamanhin. Napagpaumanhinan ka na. Napatawad ka na, to no longer blame or angry. Hindi na nagagalit ang ama ng alibugang anak na ito. Hindi na siya nagagalit, hindi na siya, kumbaga, naninisi pa with someone who has done you wrong. Ang anak na ito, pinasakit ang kalooban ng ama. Iniwanan na agad at kinuha pa yung pinakamana. Iniwanan ng ama. Ayaw na sa kanyang pangangalaga. Sinaktan ng kalooban ng ama. Pero nung balik itong anak na ito, pinatawad po siya sa kanyang kasalanan. Kaya in Exodus chapter 34 verses 6 and 7, makita po natin dito sa Exodus chapter 34 verse 6 and 7. Wala na aking copy. Pakilagay nga dyan kung meron. 34, 6 and 7. Dito lang sa aking Bible. 34 verses 6 and 7. Exodus. Sabi po dyan, 34, 6 and 7. Ito, 6 and 7. Si Yahweh ang nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, akong si Yahweh ay mapagmahal at maawain, hindi ako madaling magalit. Para siyang saan yun? Negros ba yun? Yung galit na malambing pa rin. Ilocos. Ilonggo. Galit na pero malambing pa rin.
Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinaradalama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Verse 7, tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Pag napuno na rin ang Panginoon sa nakikita ng kasamaan ng tao, gagawa na po siya ng paghatol or parusa. Pero habang napapagtimpian niya po, nagagawa niya pa rin po tayong bigyan ng chances or pagkakataon na magbago, ginagawa niya po yun. Pero may takdang panahon ng kanya pong pagpaparusa sa aayaw po sa Kanya. Kaya ito po'y katangian ng Diyos na siya po ay mapagpatawad sa kanyang mga anak, nagkasala at muling nanumbalik, o sa mga makasalanan na wala pang papakilala sa Kanya, ngunit natutuhang lumapit sa ating Panginoon. Ngayon, ang sabi po Matthew chapter 6 verse 14, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Sabi ng Panginoon Jesus, kung ikaw'y lalapit sa Kanya at naalala mong may kasalanan ka sa kapwa mo, puntahan mo muna siya bago ka lumapit sa Kanya at maghandog sa Kanya at dumalangin po sa Kanya, sapagkat kinakailangan mo nang patawarin natin ang ating kapwa para tayo patawarin ng ating Amang sumasalangit. Ang Diyos ay nagpapatawad. Palakpakan po natin ng Lord. Tayo pong lahat ay magsitayo. The fatherhood of God. Ang pagkaama ng Diyos ayon sa itinurong talinhaga tungkol sa libogang anak, bunsong, ginusto na agad, hiwalay ng kanyang ama, kunin ang kayamanang nakalaan para sa kanya, ibinigay ng ama para matuto po ang kanyang anak na ito kung paano mamuhay ng hiwalay sa mga kamay ng kanyang ama. Ngunit siya nagdusa, pinarusahan siya sa kanyang ginawa at nanumbalik po siya, at doon po ipinakita ng ama na ang kanyang pagkaama ay pantay-pantay sa kanyang mga anak. Kaya nung dumating ang pagpunto, na yung panganay naman ay umuwi po sa pagtatrabaho sa bukid, sabi niya, bakit ang saya-saya? Bakit may kasayahan? May inuman kainan doon sa bahay namin. Nabalitaan niya sa isa sa mga lipin, bumalik na ang kanyang bunsong kapatid at siya ay nagtampo. Sabi niya, bakit ganun? Kailanman na hindi ako pinagbigyan sa malaking handaan, bakit itong anak niya? Sabi anak niya, hindi niya sinabi kapatid ko. Ay nagkasala at bumalik, bakit pinaganda? Nagtampo rin po itong anak na panganay. At sabi ng ama, bakit wala dito si panganay? Nandun po sa labas, nagmumukmok. Pinunta ng ama at pinaliwanag ng anak kung bakit siya nagkakaganon. Pero sabi ng ama, anak, kung ano man nasa akin, ay sa'yo rin yun. Marami tayong alagang guya o kambing. Pwede ka naman matay ng para sa'yo. Pero tandaan mo, ang kapatid mo nawala pero narito na. Namatay, ngunit nabuhay na, kahit dapat tayong magsaya. Parehong mahal ng amang ito, pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa anak na bunso at sa anak na panganay. Sa mga nawawala at sa mga nananatili, sa mga makasalanan at sa mga matuwid, pantay-pantay ang pagtingin niya sa lahat ng tao. Pwedeng lahat ay lumapit mo sa Kanya. Sapagkat siya po ay nahabag, naawa po siya sa mga nangangailangan, sa mga nagkukulang sa Kanyang pangangailangan, nangangailangan ng kalakasan, kagalingan, trabaho, what have you, anuman. Pag lumapit kayo sa Kanya ng totohanan, may nakalaan po para po sa iyo na pagpapalang galing po sa Kanya. Pantay ang Kanyang pagtingin, walang itinatangi. Siya po'y puspos ng kahabagan. Kapag tayo lumapit sa Kanya, tayo po'y Kanyang aakayin. At pangatlo, siya po'y nagpapatawan ng kasalanan. Kung tayo lang po'y lalapit sa Kanya at aaminin na tayo nga po'y lumayo, nawala sa Kanya. Nagtampo.
sinisi siya. Humingi tayo ng kapatawaran at tsak na tsak po, patatawarin tayo ng ating Panginoon. Praise God. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Tanging sa'yo umaasa, tanging sa'yo lumalapit, tanging sa'yo ako'y nagsusumamo. Habag at biyaya mo'y nais ko. Minsan pa po nating awitin, tanging sa'yo. Tanging sa'yo umaasa, tanging sa'yo lumalapit kami, Panginoon. Lumalapit tanging sa'yo ako'y nagsusumamo. Habag at biyaya mo'y nais ko. Lumalapit, sumasamo ang puso ko. Di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't pagpapatawad, nawa'y igawad mo. Ako ay linisin sa tubog tinigis mo. Sa Kalbaryo, minsan pa po natin awitin, sa'yo umaasa, tanging sa'yo lumalapit, tanging sa'yo ako'y nagsusumamo. Habag at biyaya mo'y nais ko. Sama-sama po tayo lumapit sa ating Panginoon. Lumalapit, sumasamo ang puso ko. Di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, pagpapatawad, nawa'y igawad mo. Ako ay linisin ng tubog tinigis mo. Sa Kalbaryo, sama-sama po tayo lumapit sa Panginoon. Lumalapit, sumasamo ang puso ko. Di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, pagpapatawad, nawa'y igawad mo. Ako ay linisin ng tubog tinigis mo. Minsan pa, lumalapit, sumasamo ang puso ko. Di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at pagpapatawad, nawa'y igawad mo. Ako ay linisin ng tubog tinigis mo. Makinig po kayo. Hindi po lahat kayo ay kinakailangan lumapit sa unahan. Yung tatawagin ko lang po, sapagkat kaya naman po kayong abutin ng Panginoon kung saan man kayo naroon. Pero mga tatawagin ko po, lapit po kayo dito. Kung kayo po ay may sakit karamdaman na sa palagay niyo po ay
hirap, napakatindi, punta po kayo sa unahan. Huwag po kayong mahiya. Kung kayo po ay nanlamig sa Panginoon, nawala ng tiwala sa Kanya, punta rin po kayo sa unahan. Ano man ang inyong pangangailangan na halos ay hindi na kayo makatulog sa pag-aalala, punta rin po kayo sa unahan. Huwag po kayong mahiya. At kung kayo baguhan lang pong nakarating ngayon, punta po kayo sa unahan, huwag kayong mahiya. Sige po, gawin po ninyo. Sige po. Kung naguguluhan ang inyong pag-iisip sa mga problema, punta rin po kayo sa unahan. Nangihina ang pangatawan, punta po kayo sa unahan. Sige po. Yung nag-aalilangan sa Panginoon, o kahit hindi kayo ang inyong mahal sa buhay, kayo ay kumakatawan sa kanila, punta po kayo sa unahan. Lumalapit. Lumalapit, sumasamo ang puso ko. Di magkarapat-dapat sa kapanalan mo. Biyaya kapag-lawan, nawa'y ikaw ako. Sige po. Sambahin natin, puri ng Panginoon sa Diyos na hindi nagtatangi. Kumakatawa sa ating pangangailangan. Nais mo ng magbabago sa buhay mo. Halina rito sa Manalig tayo sa Panginoon, sa Diyos na hindi nagtatangi, sa Diyos na punong-puno ng kahabagan, sa Diyos na nagpapatawad ng kanyang sa kanyang mga anak. Sapagkat kayo'y lumapit sa unahan, lalapit din ang Panginoon sa buhay mo. Kilalanin mong ang Diyos ay hindi nagtatangi. Kilala ka ng Panginoon. Sino ka man, ano ka man, gaano man kalaki ang pagsubok mo o karamdaman man sa iyo o sa mahal mo sa buhay, mahabagin siya sa kanyang mga anak, sa mga nagpapakumbaba, sa umaamin ng paglayo niya sa Panginoon, sa mga umaamin na walang makakatulong sa kanya, na magpapagaling sa kanya, kundi ang Panginoon lamang. At siya'y nagpapatawad ng kasalanan, kung kaya nagkaroon ng karamdaman ng tao, kung kaya nagkaroon ng kamatayan ng tao, nagpapatawad siya ng kasalanan upang hindi niyo nadanasin ang bigay na kasamaan at paghihirap ng mundong ito. Ang Diyos ay Ama natin sa langit na maaari po nating hinga ng tulong sapagkat siya ang Panginoon na nais dumamay sa iyong buhay, sa iyong pangailangan. Hallelujah. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, Ikaw ay tinuturing ko ngayon Ikaw ay tinuturing ko ngayon na aking Ama sa langit. na
aking Ama sa langit. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sapagkat nakita mo ako sapagkat nakita at mo hindi ka nagtatangi ng tao. Kahit ako'y lumalapit sa iyo hindi lumalapit sa iyo at kinikilala ka at kinikilala ka na mahabagin sa lahat. na mahabagin sa lahat. Kaawaan mo po ako. Kaawakan mo po ako. Patawarin mo po ako Patawarin mo po sa ako aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon. At binubuksan ko sa iyo ang aking puso Ang aking puso upang si Kristo upang si Kristo ay lumapit ay at manirahan at manirahan sa aking buhay. sa aking buhay. Panginoon, Panginoon, salamat po salamat po sa kapatawaran sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. ng aking mga kasalanan. Ginagawa kitang Panginoong Diyos, Nagawa ko aking hari aking at hari, aking tagapagligtas. aking tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. sa iyong kabutihan. Ikaw ay aking Ama sa langit. Wala kang katulad Wala kang katulad. na umiibig sa akin at nagpapala sa akin. Salamat, Panginoon! Hallelujah! Ang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala Sige po, nang sambahin natin ang Panginoon! ikaw ang Diyos mo naman, maging ngayon. Tanggapin po natin ang may pananampalataya, ang kagalingan, ang kalakasan, ang pagpapalang kailangan mo.
Pagpalain ka ng Panginoon, kahabagan ang buhay mo. Pagpalain ka ng Panginoon, hallelujah! Kahabagan ka ng Panginoon. Kawaan ka ng Panginoon, hallelujah! Kawaan
the Lord is our strong tower, a mighty fortress for His people. Hallelujah! Say Jesus! Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Oh God, hallelujah. Sige po, palakpakan po natin. Itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Sabihin natin, ako'y pinili ng Diyos upang magmana ng buhay na walang hanggan. Ako ay kanyang kinahabagan. Ako'y kanyang kinahabagan. Kaya naman ako'y kanyang pagpapalain. Kaya naman ako'y kanyang pagpapalain. Panginoon, salamat po. Panginoon, salamat po. Pinatawad mo na ako sa aking mga kasalanan. Tutulungan mo akong baguhin ang aking buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! For the Lord is our tower. Amen po ba? Sige pa, sama-sama po nating purihin ang Panginoon. Hallelujah! Let's clap our hands right now. For the Lord is a tower, and He gives you the power. He very the words of the enemy. In this difficult hour, speak. Let's say, help me, Lord. He will crush mighty power, and with the force of darkness, once again, let's sing for the Lord. For the Lord is a tower, and He gives me the power. He very the word of the enemy. In this difficult hour,
Praise God. Are you blessed? Pinagpala po ba tayo? Pakipalakpak nga po ng malakas sa Lord. Yung pong mas malakas sa buhay ng Diyos. Amen. Alam ko pong ang bawat isa sa atin ay nakaranas ng kakaibang hipo ng Panginoon sa araw na ito. Amen. At sa oras pong ito, dadako po tayo sa isa pa pong mahalagang gawain ng Diyos. Ito po yung gawain ng pagbibigay. Alam niyo po, ang Panginoon po ay kumpletos recados, amen? Kung paano po tayo pinagpala sa oras na ito, kanina po sa ating spiritual lives, amen? At alam ko po yung bawat pong humingi ng mga panalangin patungkol sa sakit at karamdaman, mga problema, ito pong lahat ay tinugunan ng Panginoon, amen? At sa oras pong iso ay ita pa pong aspeto ng buhay natin ang nais po ng Diyos na tayo ay pagpalain. Ito po yung pong ating financial aspect naman po ng ating mga buhay. Samahan niyo po ako sa Malakay 3:10. Amen? Malakay 3:10. Alam niyo po nung we're so blessed po, ilan po sa amin ang nakarating po sa Bulacan nung Wednesday. At nang ito po ay basahin ni Brother Eddie, nung ipakita niya po yung verse na to, sabi ko, kakaiba pong mensahe ang ibinigay sa akin ng Panginoon at katotohanan ng kanyang salita. Ang sabi po sa Malakay 3:10, bring all the tithes into the storehouse of the Lord, that they may be good in my house. And try me on this, says the Lord of hosts. Sabi po dito, and try me on this, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour out for you all the blessings that there will be no more room enough to be received. Amen? Sabi po dito, ibigay mong buong buo ang iyong ikapo kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Sabi po dito, that there will not be enough room to receive it. Amen? Ang pagpapala po ng Panginoon para sa atin ay hindi limitado. Amen? Wala na daw pong room, wala nang kwartong mapaglalagyan sapagkat ang pagpapala po ng Panginoon sa atin ay sapat sa